February 9 po ay birthday ni Dennis Padilla. Gabi na nang makatanggap siya ng text message mula kay Julia Barreto. Pinakamaligayang ama itong si Dennis Padilla. Let's go! Kwento ng buhay ni Dennis Padilla at ng kanyang mga anak. At kami po ay sakdang lungkot sa mga nagaganap. Pero ngayon, nahalinhan ng kaligayahan. Naku, ito rin yung matagal nating hinihintay ang pinapanalangin na nag-text na si Julia Barreto sa kanyang ama. Lagi po namin sinasabi, lalo na si Romel, ang sabi niya, isang araw magtatagpo din silang mag-ama. At ako naman ang hangad ko, isang araw din po, talagang mahahawi po ang kung anumang ulap sa pagitan nila. At heto na nga po, February 9 po ay birthday ni Dennis Padilla. Gabi na nang makatanggap siya ng text message mula kay Julia Barreto. Tinanong siya ng mga press people ng mga kasamahan natin, ano ang naramdaman mo? Hindi ko maipaliwanag, basta lumuha na lang ako. Ngayon po, sasabihin namin tatlo, pinakamaligayang ama itong si Dennis Padilla. At ito na talaga ang talagang pinakamagandang ginawa sa akin ni Julia Barreto. Ako din, syempre sasang-ayon ako. Diba na? At magandang na regalo. natin hinintay ito, diba? Yan ang pinakamagandang regalo Totoo ni yan. kanyang anak. Alam mo, si Dennis hindi na nangangailangan ng anumang regalong material. Yes. Ito ay sakdal sarap sa kanyang pakiramdam na ang anak niyang si Julia Barreto na mahigit na 2 taon na niyang hindi nakakaroon ng komunikasyon, bumati sa kanyang kaarawan, diba? Ang sabi lang ni Dennis, sana daw alam naman ng kanyang mga kapatid na nag-text siya sa papa niya, sana pati si Claudia at saka si Leon, ganun na rin ang nangyari. Dadating tayo dyan. Wait diba? ka lang, Dennis. Ayan na, bukas na ang pintuan. Nakakatuwa, ang tagal-tagal pong pinagpistahan talaga ang kwento tungkol sa mag-aama. At lagi naman po nating sinasabi, balanse po ang pananaw natin dito. Bakit ganito ang turing ng mga anak sa kanilang ama? Maaaring minsan isang panahon ay meron ding napabayaan na responsibilidad si Dennis. Correct. Diba? At lagi natin tatandaan ano man nangyari sa kanila, yan yung bunga ng hindi magagandang pinagsamahan nila. Oo. Pero alam mo, yung sinabi niya na gusto ko ngang tanungin ang sarili ko kung tama itong i-broadcast ko yung pag-text ni Julia sa akin. Tinanong pa raw niya si Manay Jun Rufino, ang kanyang manager, kung pwede ba niyang sabihin sa press ko ng pelikula nila. Ang sabi naman sa kanya, kung anong nararamdaman mo. At alam po namin, basang-basa namin, tumatawid sa amin si Dennis Padilla sa pagmamalaki sa buong mundo na nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang anak na si Julia. Correct. Yung mga ganitong pagkakataon, hindi mo dapat ipagdamot yun. Dapat ito ipinagkakalandakan mo sa buong mundo. At saka, tatandaan natin palagi, ito yung pinakamahirap pakialaman na kwento. Di ba? Yung pamilya. At saka alam mo maganda ngayon, di ba? Bukod sa mga hiwalayan issue, may positive, di ba? May pumalit, gaya nito. May Oo. pumalit, di ba? Na isang napakagandang kwento na ang tagal po nating hinintay ang resulta talaga. Correct. Di ba? Ilang taon yun tagal na din, dumating sa punto na pati si Marjorie Barreto ay tinutulugsa ng marami nating kababayan. At kahit tayo, nakapagsalita tayo tungkol kay Marjorie ng hindi kagandahan. Yes. Dahil bilang ina ng tahanan, ina ng mga bata, dapat ay siya yung gumagabay ba? Na kung wala ang tatay ninyo, di ba? Kung wala ang tatay ninyo, wala rin naman kayo sa mundo ngayon. Tama, oo Pero nga. maaaring nagkaroon na rin ng pag-uusap ang ina sa kanyang mga anak. Yun naman ang Siguro maganda. nga. Tsaka, ito talaga, Julia, talaga alam mo, babalik lahat lahat ng mga tagahanga mong umayaw sa iyo. Ay, oo. Magbabalikan. Correct. At wala nang masasabi pa na negatibo tungkol sa iyo dahil ito na ang pinakamagandang regalong maibibigay mo sa iyong magulang. Ang batiin mo siya ng maligayang kaarawan. Hindi na idinetalya pa ni Dennis kung ano yung mensahe. Pero sapat nang nalaman natin Okay na na yun. nag-text si Julia, di ba? Yes. Oo, at least nagparamdam na yung mga anak niya sa kanya. Totoo di ba? yun, oo. Alam mo, sa ganitong pagkakataon talaga, magiging maligaya tayong lahat di ba? Ay, oo naman. Lalo ba kung pamilya na ang sangkot. Ito po ay matindi nating pinakialaman noon, pinanghimasukan, at matindi rin nating binabati ngayon ng may maligayang puso para sa kanila. Correct. Diba? At syempre, gumaang na rin ang pakiramdam nila. Lahat. Gumaang talaga. Ito na yan. Totoo yan. At saka, yung mata ni Dennis nung ikinukwento na nag-text si Julia sa kanya, hindi gayang ipintayan ng kahit sino. Siya lamang ang makapagpipinta sa kanyang pinsel kung gaano siya kaligaya nang makatanggap ng mensahe sa kanyang anak. Totoong nangyayari yun. May mga umaalis talaga pag di na nila matanggap. Kaya maligaya si Kim Jo siguro sa piling ni Paolo Abilino. Kitang-kita mo naman inspired siya. Tsaka nagagawa na niya laruin yung mga sipayo niya sa buhay. Tumatawa siya. At saka yung mga sagot niya na dapat naman kasi talaga inaalagaan na lalaki ang babae. Di ba may mga nagkaroon na siya ng mga word of wisdom, mga wisdom niya tungkol sa pag-ibig, lalo Totoo lumalim. yun. Na inia-apply naman ang nakakarinig sa kanya. Yes. Naku, siguro hindi ito inalagaan. Ay, oo. Ganon. Kasi kung minsan depende kasi siguro yun sa lalaki sa pagdadala
pala ng lalaki. Oo. Palagay mo ba anong uri ng boyfriend si Yan Ling? Hindi kasi si Sian din kasi wala naman siyang alam ko ang sarili niya eh. Ay. Di ba sinasabi niya nga na marami pa siyang gagawin sa sarili niya. Gustong patunayan. Sa sarili ko. Mag-aral pa ako yung mag-direct. Tapos kung ano-ano mga ano Music. Music, makanta, direct, meron pa siya pinagkakabalahan. Madami siya pinagkakabalahan. Kaya wag muna Kaya nga makikita mo na kung ano-ano ang mga pinagagagawa niya. Magulo. Oo. Diba? Kaya napabayaan niya yung Marami siyang napapabayaan. Si Kim talagang makikita mo, pamilya, karera, saka pa lang yung sarili niya. huli. Na? Mabait si Kim. In English, kausapin mo si Kim Chu. Ay. Sabi pa niya sa akin, I think Kuya Long Dada. sabi niya, go na, go. to Kim Chu, it's better go like that because you are so very inspired to your love team, Paulo Abilino. Do you think she loves Paulo? I think yes. I thank you. Akala ko, I thank you. Palagay mo? Oo, parang Lalo pa, lagi silang magkasama Oo, ngayon. kitang-kita Dahil kasi doon sa eh. bago nilang Oo. teleserye. What's wrong with Secretary Kim? Ay, oo. Oo. Tapos di ba kitang-kita naman kasi sa mga aura ng mga babae kung talaga Boses pa lang eh. Mm-mm. Tsaka alam mo ba, may nag-text sa akin, please don't mention my name. Ang tindi ng pagkadapa ni Casey Concepcion kay Paolo Avellino. Ay, Nung maghiwalay. Oo. Di ba naging sila? Sayang din yan. Gusto ko rin sana naging sila. Minahal din ni Casey Correct. talaga. Pero sana lang, kung ano yung nangyari sa kanila ni LJ Reyes, maiba yung kapalaran ng magiging karelasyon niya. Sana naman. No? Sana Oo. naman. Yun. Kaya naman, si Paolo Abilino talaga, ang galing-galing na aktor. Ang galing talaga ng lalaking hindi masalita. Oo. Man of few words, no? Yes. Ang lakas ng karisma. May misteryo. May mystery. Magaling siya siguro magdala pagdating sa mga pag-ibig. Paano ba siya magdala? Di siyempre, alam mo naman yung mga lalaki. Hindi katulad ng ibang mga lalaki, magaling lang sa boka, Boka. yung mabulaklak yung bibig. Pero yung iba kasi, pinapakita sa mga galaw, di ba? Yun, Maasikaso, yes. di ba? Siguro ganun si Paulo, kaya siguro nasiyahan naman si Kim Chu. Para bang nakikita siguro ni Chin Pong ni Kim Chu. Hindi nakita siguro ni Kim Chu yung pag-aalaga ni Paulo. Teka, paano na si Janine? Ay, Oh. adi, ano na lang siya? Wait and see na lang siya. Sayang din yun eh, no? Ang tagal din nila, kaya lang, maraming hindi pabor kay Janine. May mga tao talaga na, oo, nagbibida, maganda ka, walang problema, matalino ka. Pero parang ang dating, sa tao, Hindi malapit. Oo. hindi malapit sa bituka ng publiko, Totoo. ika nga natin, di ba? Meron kasi kung minsan Si mga... Kim Chon lahat, di ba? Oo. Masang-masa. Masama. Tsaka jolly. Oo. Yun ang pinakagusto siguro ni Paolo. Malukring-lukring nga Correct. di ba? Kaya nga, krong-krong yan, di ba? O parang gano'n, Oo. si Sandara yun. Oo, Sandara. Nagduda pa siya. Ay, sabi niya, bakit? Pwede naman iyak Oo, na pwede yun, naman si Kim Chu, di ba? Totoo yun! Totoo yung sinabi. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.